simulan na po natin ito. Amen? Alam niyo po ba, yes, nasa panahon po natin ngayon, lahat po tayo, iba't iba ng pinagdadaanan, maraming pinagdadaanan. Tama po ba? Some of you here, working and hustling double time. Tama po ba? Yung iba nagna-night shift, buong shift. Ayan. Yung iba naman po dito nag-OOT, araw at gabi, madagdagan lang yung sahod nila kasi para sa ekonomiya. Ayan, 'di ba? Marami po tayong pinapakain. Marami tayong binubuhay. Okay? Pero nakakalungkot sa part na 'yon na we are working so hard pero parang ang hirap pa ring makaahon. Bakit parang grabe, pagod na pagod ka na, buong lakas, buong pagkatao mo ibinigay mo na, pero parang may kulang pa rin. May mga ilan din po dito may mga nasirang relasyon, may mga tiwalang nawala, at pangarap na parang hindi na matutupad. Kaya nga ang ilan po sa atin, sa gitna ng mga pinagdadaanan po natin yon, may mga tanong na pumapasok sa ating isipan. Minsan natatanong natin, karapat-dapat pa ba ako sa Diyos? Masyado na akong busy, hindi ko na nabibigyan ng oras si Lord, hindi ko na nagagawa yung dapat kong gawin para sa Panginoon. Karapat-dapat pa ba ako sa harapan ng Diyos? Minsan po, pakiramdam natin, sino po maamin na minsan feeling mo malayo na tayo kay Lord? Feeling mo malayo ka na kay Lord, na para bang, Lord, andyan ka pa ba? Mahal mo pa ba ako? Tama? Kasi paulit-ulit na lang tayo nagkakamali, parang hindi na tayo pwedeng patawarin. Pero alam niyo po ba kung ano ang totoo? Tanungin niyo ako ano? Hindi po sumusuko ang Diyos sa'yo. Amen? Pwedeng sumuko ka sa sarili mo, pero kahit kailan hindi ka susukuan ng Diyos. Kaya nga po ngayong umaga, ayan, pag-uusapan natin ang isang character sa Bible, tumakbo, okay, nagtago, at nagreklamo lang naman itong taong ito. Pero alam niyo po ba kung anong ginawa ni Lord sa kanya? Hinabol siya ng Diyos. Hindi para parusahan, kundi para iligtas. Amen? At eto binigyan pa siya ng pagkakataong magsisi. Tanungin niyo ako ulit, bakit? Kasi po ang Diyos natin ay may grasya para sa lahat. Ang Diyos po natin ay nagpapatawad ng kahit sino man, gaano man kalayo, gaano man kalaki yung kasalanan na nagawa niya, kahit ilang beses ka pang magkamali, aabutin ka ng grasya ng Diyos. And our topic for today po is entitled, Grace that Reaches Every Soul. Amen? Our main text for today will be found in Book of Jonah. Ayan, Book of Jonah kasi buong Jonah ang pag-uusapan natin po ngayong umaga. Kilala niyo po ba si Jonah? Siya po yung humati ng dagat. Tama po ba? Ay, hindi ba? Sino po? Sino yung humati ng dagat? Si Moses. Opo, hindi po siya yung humati ng dagat. Okay? Sige, pag-usapan natin at kilalanin natin sino nga ba si Jonah. Hindi na natin babasahin ng buong book kasi mahaba to. Pero hihimay-himayin po natin yung story para mas maintindihan ninyo. Okay? But before I continue, can we just close our eyes and let's pray. Lord God, salamat po sa umagang ito. We are so excited sa salita na inihanda mo sa amin ngayong umaga. Prepare our hearts, prepare our minds. Lord, we are ready, Panginoon, na magpabago, matuto. And if this word rebukes us, Lord, hayaan mo na mabago kami. If this word encourages us, Lord, tulungan mo kami na ma-revive ulit yung aming puso sa pagsunod at paglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan po, para sa mga hindi nakakakilala kay Jonah, ikikwento ko sa inyo. Si Jonah po ay isang propeta mula sa bansang Israel. Siya po ay anak ni Amitaya. Okay? Ito ang ginawa, ito yung kwento niya sa book na to. Tinawag siya ng Diyos upang magdala ng message. Anong message ito? Message ng babala, message na dapat magsisi na ang isang lugar na to para mapatawad sila sa kasalanan nila. And actually, this place is Nineveh. Can you say it with me? Nineveh.
Ang Ninive po ay makapangyarihan, ngunit malupit. Malupit na kaharian kasi po magkaaway ang Ninive at Israel. Okay? Yung kinalalagyan o lugar ni Jonah na Israel, kaaway nila ang Ninive. Si God, pinapadala siya sa Ninive para i-share itong salitang ito galing sa Panginoong Diyos. Pero alam niyo po ba na sa halip na sumunod sa Diyos, ang ginawa niya ay tumakas. Sabihin mo nga, tumakas. Imbes na papuntang Ninive, pumunta po siyang Tarshish. Shish. Diba? Shish. Okay? Tarshish. Parang nakaka-blur. Tarshish. Pero Tarshish. Okay, kabilang direksyon. So magkaiba. Ito, Ninive papunta dito. Dito naman ang Tarshish. Sumakay po siya. Nabuburn na ako. Ayan, sorry. Please bear with me. Sumakay po siya sa isang barko. Okay, tumakas siya. Tinakbuhan po niya yung trabaho niya. Ngunit eto na, pagkasakay niya ng barko, may pinadalang bagyo ang Panginoon. Sa gitna po ng karagatan, bumabagyo, nagngangalit ang dagat na to the point, hihigupin na sila ng dagat. Ang ginawa ng mga kasama niya sa barko, itinapon na lahat ng gamit, lahat ng mga package. Oo, yung package nyo, yung parcel nyo sa Shopee. Kaya di ba meron dito mga nahulog yung parcel sa Shopee. Siguro isa po yun, si Jonah yun. Okay? Tinapon na nila lahat ng kargamento. Kasi nga po, baka yun yung dahilan, nagpapabigat yun at baka nga mahigo pa sila ng dagat. Pero the more na tinatapon nila, lahat ng mga gamit nila, the more na nagalit ang dagat. Grabe, talaga naman. Na-try niyo na po bang sumakay ng barko? O sige, bangka. O sige, sa mga hindi pa talaga, nakasakay na sa bangka sa Burnham Park. Yun na lang. Nakasakay na kayo, di ba? Yung kahit pagkasakay mo doon, parang, matutumba, isang galaw lang, natatakot. Walang alon pa yun, partida. Ito, dagat ang nagngangalit at gusto na silang kainin ng karagatan. Tinapon na ang lahat, pero mas lalong nagalit ang dagat. Ang ginawa ng mga nandun, lahat sila nagsidasal, lumuhod, tinawag ang mga kanya-kanya nilang mga Diyos. Pero itong si Jonah, sleeping like a princess. Parang walang problema, parang walang sakuna, parang sa panahon ngayon parang walang lindol. Walang nararamdaman. Nagtaka yung mga kasamahan niya, bakit to? Bakit wala man lang siyang reaction? Ginising nila, hindi ka ba magdadasal sa Diyos mo? Kukuhain na tayo, mamamatay na tayo dito. To make it short, umamin din si Jonah na dahil po sa akin, kaya po bumabagyo. At ang ginawa nila, sige, ganito na lang. Naman sa deal, it's a deal. Sige po, itapon nyo na lang po ako sa dagat. And eto na, pagkahagis sa kanya sa dagat, automatic kumalma ang dagat. Grabe. Sabihin mo nga, grabe. At lahat ng naroroon sa barkong iyon ay namangha. Totoo ang Diyos nun. At lahat sila napadasal kay Lord. Bakit totoo? Totoo yung Diyos ng lalaking yon. At pagkatapon sa kanya, eto na ang nangyari. The next thing was, nilunok siya ng malaking isda. At habang nasa loob siya ng malaking isda, nananalangin po siya sa Diyos ng 3 araw at 3 gabi. Opo, nag-life retreat siya. Nag-life retreat siya sa loob ng tiyan ng isda. Doon nanalangin, humingi siya ng kapatawaran. Lord, sorry po kasi tinakbuhan ko yung utos mo, hindi po kita sinunod. For that days, nananalangin at humingi siya ng tawad, pinatawad siya ni Lord. And good thing, alam niyo po ba? Ibinalik siya ni Lord, iniligtas siya ni Lord at iniluwa siya ng malaking isda sa isang tuyong lupa at sa ikalawang pagkakataon, sinunod ni Jonah ang utos ng Diyos. Wow! Palakpakan niyo naman si Jonah. Finally, sumunod, di ba? Okay?
Sumunod siya at pumunta siya sa Ninive. Doon, nag-share siya sa mga tao ng Ninive na kapag hindi kayo nagsisi, hindi kayo humingi ng kapatawaran, in 40 days, wawasakin ng Diyos ang lungsod na to. Alam niyo po ba, ang hari at ang mga mamamayan ay nagsisi. Nag-fasting pa sila. At ang nangyari, hindi po natuloy yung sakuna na ipapadala dapat ng Diyos. Bakit? Nagsisi ang Ninive. Wow! Sabi niyo, wow! Okay, pero alam niyo po ba, may response si Jonah. Tanong niyo ko ano? Nagalit siya. Ha? Humingi na nga ng tawad yung tao, nagalit pa siya? Nagalit siya, oo. Bakit? Dahil ayaw niya na kinaawaan ng Diyos ang Ninive. Nagalit siya na pinatawad ng Diyos ang Ninive. Bakit? Bakit ganun ang response niya? Alam niyo po ba, gumamit ang Diyos ng isang halamang tumubo at nalanta upang ipakita kay Jonah na kung siya nga ay naawa dun sa halaman, mas lalo ang Diyos sa mga tao at sa mga tao ng Ninive. Ngayong umaga, ano ang gustong iparating din ng Panginoong Diyos sa atin sa kwento ni Jonah? Handa na po ba kayo? 4 na bagay lang po ito at matatapos na ako. Sabihin mo, matatapos na kaagad. Amen. Sige po, what can we learn from the life of Jonah? Number 1 is you can run, but you can hide from God. Again, you can run, but you can't hide from God. In Jonah chapter 1, verses 1 to 3, ito po ang kabuuan nun. The word of the Lord came to Jonah, but Jonah ran away from the Lord. Gusto ko pong malaman nyo, Lighthouse Church, that God's grace reaches even the deepest place. Kayang itong maabot ng Diyos. Magugulat ka, kahit nagtatago ka, nakikita ka niya. Kahit na lumayo ka, lumipad ka sa kalayo-layo ang lugar, nakikita ka niya. Alam niyo po ba, si Jonah, tinawag siya ng Diyos para mag-preach sa Ninive, sa mga taong makasalanan. Alam niyo po ba kung i-explain natin ang Ninive, isa po silang nakakadiring bansa. Bakit? Kasi kung kasalanan lang, to the highest, to the max level ang kasalanan nila. Na hindi mo maaatim na gawin iyon. Bakit? Yan ang buhay po nila. Pinadala siya, kausapin mo ang Ninive, sabihin mo na magsisi sila. Pero anong ginawa ni Jonah? Tumakbo siya. Hindi lang basta iwas ha, literal po na iba yung pinuntahan niya. Pwede naman sana sa kapitbahay lang na Ninive. Hindi, talagang sa ibang lugar siya pumunta. It means ayaw ko. Oh, yan. No. Wow, medyo maarte tayo sa part na yun. No. Okay? Ayaw sumunod, hindi ako susunod. Parang ganun ang gustong sabihin ni Jonah. Pero ang tanong, bakit siya tumakbo? Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, tinakbuhan niya ang utos ng Diyos kasi ayaw niyang mag-share ng babala at awa ng Diyos sa kaaway ng Israel. Kaaway ko yan. Bakit ko pupuntahan? Bakit ko kakausapin? Bahala siya. Oh, ayan na. Tumataas na naman ang ating dugo, Kapag nakikita natin yung mga kaaway natin, tama ba? Nakakataas ng dugo, ng kilay. Okay? You know what? Jonah didn't want Nineveh to repent. He wanted them to be judged. Dahil kaaway nila ang Nineveh, ang gusto ni Jonah, magdusa sila sa consequences ng mga mali nilang ginawa. Kaya imbis na pumunta siya sa Ninive, tumakbo siya palayo. Parang ganito, siguro habang naglalakad siya, sinasabi niya, bahala kayo dyan. Buti nga sa inyo, magdusa kayo dyan, parusahan kayo sa mga kasalanan ninyo. Sa generation natin ngayon, ito ang salitaan natin, deserve. The serve, yan. Dapat yan sa pagmumukha mo. Ayan, medyo umaano na naman ang mga salitaan natin, di ba? Ayaw natin na makaranas ng grasya yung mga taong kaaway natin. Yan ang naramdaman ni Jonah. Kaya siya tumakbo. Ayaw kong pumunta sa Ninive. Pero tanong ko po sa inyo, tumakbo ka na rin ba? Or should I say,
Tinakbuhan mo na din ba ang pinapagawa sa iyo ni Lord? Ilan po sa atin ang ganito? Tinatawag ka ni Lord maybe to serve in the church. Some of you here, kinakausap ka ni Lord, anak, patawarin mo na siya. Some of you here, kinakausap ka ni Lord, anak, step out in faith and lead. Or, anak, I want you to share the gospel to these people, to someone. Pero tulad ni Jonah, tumatakbo ka. Ayaw ko. Hindi ko magawa. You delay, you ignore, or even you reason your way out na, hindi kasi ang dami kong ginagawa, kasi busy ako sa trabaho, kasi ang dami kong ginagawa sa school, ang dami kong ginagawa sa bahay. Saka na lang ako susunod kay Lord pag okay na ang buhay ko. Ang tanong, kailan magiging okay ang buhay mo? Gusto ko munang ma-achieve yung mga pangarap ko bago ako seryosohin ng faith ko. Gusto ko mayaman muna ako bago ako mag-serve kay Lord. Gusto ko may position muna ako bago mag-serve kay Lord. Ay, Pas, sorry, hindi ako mag-serve kay Lord kasi makasalanan ako. Hindi ako bagay sa church o sa gawain ng Diyos. Alam mo yun, yung pagpapasok ako sa church para ako masusunog. Feeling niyo po ba ganun? O pwede rin naman, baka pagtawanan ako, husgahan ako, layuan ako ng mga kaibigan ko. Tingin po kayo sa akin. The truth is, you can run from God's will but not from His presence. Nakikita ka ng Diyos kahit saan ka mapunta. Hindi lang actually si Jonah, hindi lang siya tumakbo sa utos o sa trabaho niya. He tried to escape God's very presence. Umalis siya sa presensya ng Diyos. Pero posible ba 'yun? Posible ba na matataguan natin ang Diyos? Kasi sabi sa Psalms 139 verse 7 to 8, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up in the heaven, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. So, ibig sabihin, kahit saan, nandun ang Diyos. At kahit tumakbo ka, nandun din siya. Are you here? May kausap pa po ba ako? Kahit tumakbo si Jonah, hinabol siya ng Diyos, hindi para parusahan. Take note of this. Hindi para parusahan, kundi para ibalik. Ibabalik kita. Alam niyo po ang tawag doon? Grasya. Grasya, na sa gitna ng rebellion ni Jonah, God still used a storm. He used even a big fish to redirect Jonah. Sino po dito gusto ganun ang mangyari sa kanya para bumalik kay Lord? Yung lalamunin ka muna ng isda, yung mga ganyan, itatapon sa dagat. Gusto niyo po ba ng ganun? Para lang bumalik tayo sa Panginoon. Alam niyo po ba, okay, tulad ng sabi ni Tim Keller ng isang author ng book, or the book of the prodigal prophet, sabi niya, you can't outrun God because His grace is faster than your rebellion. Kahit gaano kabilis ang pagtakbo mo palayo kay Lord, mas mabilis ang grasya niya para mahabol ka. Kaya nga kahit gaano kalayo ang tinakbo mo, kahit gaano kalalim ang tinaguan mo, God's grace will meet you there. Are you here? Alam niyo po ba, ang Hebrew word na ginamit sa word na mercy is chest. Ang ibig sabihin po nito, steadfast love, covenant faithfulness. It's the kind of love that doesn't give up on you. Wow! Pag-ibig na hindi napapagod, hindi nagsasawa. Tingnan mo yung katabi mo, di ba minsan nagsasawa ka dyan kahit mahal mo yan? Di ba? Pero ang Diyos, yung awa niya hindi napapagod. Hindi magsasawa kahit paulit-ulit. Again, the question here, are you running from God? Tinatakbuhan mo ba yung utos o pinapagawa sa'yo ni Lord? Huwag mo nang antayin ang bagyo. Huwag mo nang antayin ang malaking isda. Bumalik ka na ngayon. Sabi mo sa katabi mo, bumalik ka na. Kasi po hindi ka naman hahabulin ni Lord para sirain ka. Hahabulin ka niya para i-restore ka. Are you there? So again, pwede mong i-delay,
Pwede mong iwasan ang pagsunod sa tawag ng Diyos sa'yo, pero ang kanyang presensya ay laging nandyan. Hindi siya titigil hanggat hindi mo mararanasan ang katuparan ng kanyang layunin sa buhay mo. And remember this, Lighthouse Church, you can run from God's will, but not from His love. You can flee from His call, but not from His presence. And in the deepest place, He is still there, waiting. Amen? Ano po yung number 1? At dito papasok ang number 2. God's grace reaches the deepest place. In Jonah chapter 2, from inside the fish, Jonah prayed to the Lord. After itapon si Jonah sa gitna ng dagat, nilamon siya ng napakalaking isda at napunta sa kailaliman ng dagat. Sino pong gusto nun? Di ba gusto niyo yung lumubog sa dagat, makakita ng mga isda? Ano pong gusto niyo makita sa kailaliman ng dagat? Gusto niyo po ba makita ang Titanic? Mga ganyan. Ito si Jonah nakalibre. Napunta siya sa kailaliman ng dagat. Kaso nga lang wala siyang nakita kundi laman loob ng isdang lumamon sa kanya. Andun ang mga basura, ang mga kinain niya rin, nakapwa niya isda. Yes. Akala niya, on that point sa buhay niya, akala niya tapos na ang lahat. Dito na ako mamamatay. Ito na ang ending ng buhay ko. Pero alam niyo po ba, na sa pinakamadilim, sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang buhay, doon pala siya katatagpuin ni Lord. Kasi po, hindi parusa ang isda, kundi paraan ng pagsagip ng Diyos. Church, mayroon po kayong mga pinagdadaanan ngayon. Para siyang malaking isda sa buhay mo. Hindi siya pahirap, pero maaaring yun ang paraan ni Lord para masagip ka. Naranasan po ni Jonah ang grasya ng Diyos sa buhay niya. Alam niyo po ba, ang grace in the Greek word, actually napag-usapan natin to nung nakaraang week, kung hindi ako nagkakamali kay Pastor Rina, nang ibig sabihin, charis, okay? Which means undeserved favor o kagandahang loob ng Diyos na hindi natin kayang bayaran o pagtrabahuan. Ito yung mga bagay na mapapasabi ka na lang, hindi ko to deserve. Bakit ako nandito? Hindi ko to deserve. Alam niyo po, si Jonah hindi niya deserve mabigyan ng second chance. Pero si Lord, binigyan siya ng pagkakataon. At saan nangyari? Saan po nangyari? Sa loob ng tiyan ng isda. Gusto niyo rin po ba ng second chance sa loob ng isda? Ayan, ayaw nyo sa isda. And yes, ginamit po ni Lord yung darkest moment ng buhay niya para lang iligtas siya. Okay, hindi para sirain, hindi para takutin, no. Ginamit yun ni Lord para maligtas si Jonah. Kaya nga po, kapatid, tingin ka sa akin. Baka sa pakiramdam mo, ikaw nasa pinakamababang point ng buhay mo. Feeling mo, lugmok ka na bagsak na, para bang wala ka nang mapupuntahan, hanggang dito na lang ako, wala na akong pag-asa sa buhay. Pero gaya ni Jonah, baka doon ka rin buuin ulit ni Lord. Hindi porkit bagsak o lugmok, ending na ha. Minsan po yan ang simula ng restoration. Because God can turn your pit into a platform. Sa kailaliman magsisimula ang Panginoong Diyos. Kaya kahit feeling mo wala ka ng pag-asa, tandaan mo ang sinabi ng verse na to in Psalms 139 verse 8. Kahit sa libingan ako pumunta, nandun ka. Sa pinakamadilim na lugar, nandun pa rin ang liwanag mo. Church, kahit kailan hindi kayo iwan ng Panginoong Diyos. Kahit feeling mo mag-isa ka na lang, feeling mo lang yun kasi nandyan siya. Hindi ka niya iiwan. Ang grasya ng Diyos po, hindi rin malilimitahan. Kahit saang lokasyon, kahit anong kondisyon, kayang-kaya kanyang abutin. Pero tingnan po ay sa akin, napansin niyo po ba, na kapag nagkakaroon kayo ng pagsubok, nagkakaroon kayo ng problema, doon kayo talagang ang galing lumapit kay Lord. Tama po ba? Lord, may sakit po yung nanay ko, Lord. Di ba for the first time, napa-Lord ka. Hindi ka naglo-Lord dati pero nung nagkaroon ng sakit yung pamilya mo, Lord, baka naman, Lord.
Are you here? Meron kang gustong makuhang trabaho. Gusto mong makapasa sa ganitong examination. Dati hindi ka nag-prepare pero nung papalapit na exam, Lord, kaawaan mo ako. Wow, ang galing Lumuluhod pa yan, nagtataas pa ng kamay. Pero sa totoo lang, that's the reality. Na kapag may problema, may pagsubok, dun lang tayo lumalapit kay Lord. Kapag walang pagsubok, kapag mayaman ka, kapag marami kang pera, walang Lord, Lord. Saan nyo gusto? Libre ko kayo. Wow. Chat nyo naman kami pag meron kayong ganyan. Okay, hindi, joke lang yun. Pero diba, that's the reality. Ang galing-galing nating tumawag kay Lord kapag may pagsubok. Kaya si Lord, sige, pagsubok na lang lagi. Total, naaalala mo lang ako kapag may pagsubok. Gusto nyo ba yon? Gusto nyo ba yon? Huwag nyo nang antayin ang pagsubok bago ka tumawag kay Lord. Ngayon ang tamang panahon. Just like Jonah, minsan kailangan nating mapunta sa loob ng isda para matauhan, para manalangin ulit at muling maranasan ang grasya ng Diyos. But I want to tell you, church, hindi pa huli ang lahat. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa huli ang lahat. Amen. And number 3, hindi pa po last. Okay. Last 2 po tayo. Number 3, repentance brings God's mercy. In Jonah 3 verse 5 to 10, the people of Nineveh believed God and turned from their evil ways. When God saw what they did and how they turned from their evil ways, He had compassion and did not bring upon them the destruction He had threatened. Sabi dito, dahil humingi po sila ng kapatawaran, okay, matapos ng matinding experience ni Jonah sa loob ng isda, this time sumunod na siya kay Lord. Okay? Ayan na, natauhan naman kahit papaano si Jonah. Sumunod na siya kay Lord. Pumunta siya sa Nineveh, nag-preach, nag-warning. Nai-imagine niyo po ba yung itsura ni Jonah? Yung pumunta siya sa isang lugar na ayaw niya. Sabi ni Lord, magsisi daw kayo. Kasi kapag hindi kayo nagsising, ano niya kayo? O, di ba? Kasi kaaway niya to di ba? Ayaw niya din Sabi niya, magsisi daw kayo. O, di ba? Nagpreach siya. Nag-warn siya sa mga tao, and guess what? Yung buong lungsod nagrepent. Imagine mo, kahit napipilitan yung propeta, nagrepent yung mga nakinig sa kanya. Saya nun, no? So from the king down to the common people, they fasted, they humbled themselves, and turned from their sins. Nineveh, tulad ng sinabi ko sa inyo, was known from their wickedness. As in, nakakadiring lugar, kahindik-hindik ang mga kasalanan ginagawa nila, at sa mata ng tao, wala nang pag-asa ang lugar na to. Nakakita na po ba kayo ng ganong tao? Ay, wala na to. Wala na, impyerno na talaga yan. Grabe, na-judge na kaagad, judgmental. Wala na. Minsan, alam nyo po, ganyan ang tingin natin sa mga tao makasalanan. Tama po. Ang tingin ng mga tao sa Nineveh, wala nang pag-asa yung lugar na yan. Hindi na yan magbabago. Parang ganito, imugat. Ano ba yung term? Naugatan na yung mga yan. Timmangkunan, mga ganun. Okay, ang tigas na ng kasalanan, inugatan na yung kasalanan, hindi na yan magbabago. Pero alam niyo po ba, nagpakumbaba sila. Tumalikod sila sa kasalanan nila, at ang natanggap nila sa Panginoon, hindi parusa, kundi awa at kapatawaran. Tingin po kayo sa akin. Ang Greek word po ng salitang ginamit para sa repentance po dito ay metanoia. Metanoia, which literally means a change of mind that results in a change of direction. Wow! Hindi lang po ito yung pagsisisi na, grabe, naiiyak ako, Lord, sorry, Lord. Alam mo, remorse, umiiyak lang kasi, nakakahiya, Lord. Alam niyo po, yung metanoia na meron sila, pagbabago sa puso at ugali. Hindi lang umiyak, hindi lang nandiri sa sarili, pero nagbago. At tingin po kayo, sa tuwing may metanoia sa buhay ng isang tao, ang tugon po lagi ng Diyos, awa, hindi galit. Because God is not eager to punish, He is ready to forgive.
Tandaan niyo po yan, laging handa ang Panginoon na patawarin ka. Kasi sa totoo lang, minsan ang tingin natin kay Lord, parang lagi siyang naghihintay ng ano. Naghihintay tayo ng kaparusahan kay Lord. Parang kanina, alam mo Lord, may nagawa ako kanina, anong consequence nun? O, diba? Nag-aantay ka ng parusa kasi sa totoo lang, yun kasi ang nararanasan natin sa mga magulang natin na kapag may ginawa tayong mali, anong gagawin? Papaluin. Kaya kapag may nagawa tayong mali sa Panginoon, feel, ano kayang gagawin sa akin ni Lord? Ano kayang ipaparusa niya? May ginawa akong ganito. Magkakasakit kaya ako? Are you here? Inaantay natin na parusahan tayo ng Diyos, pero tingin po kayo ulit. Tingin lang kayo ng tingin. Ang totoo, mas gusto niyang magpatawad kaysa magparusa. Kahit gaano pa kalalim ang kasalanan ng isang tao o ng isang lugar, kung may tunay na pagsisisi, palaging may pagkakataon para sa pagbabago at revival. Kaya nga po, church, may pag-asa pa sa asawa mo. May pag-asa pa sa anak mo. May pag-asa pa sa pamilya mo. Church, tingin kayo, may pag-asa pa sa mga namumuno sa bansang Pilipinas. May pag-asa pa kasi sabi ng 2 Chronicles 7 verse 14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and heal their land. Alam niyo po, repentance opens the door for mercy. God is not looking to destroy. He is waiting to restore you. Kasi kahit gaano kasama, kahit gaano kapangit, kahit sa tingin mo nakakadiri yung nakaraan mo, kung magpapakumbaba ka, may bagong simula. May pag-asa pa. Church, meron pang pag-asa. Amen? And we will go to our last one. Anong matututunan natin sa buhay ni Jonah? Number 4. God's love is for everyone. In Jonah chapter 4, ito ang response ni Jonah eh. But Jonah was greatly displeased and became, nakakagalit din yung mukha, no? Parang nagagalit na rin yung reaction natin. No? Galit siya. Okay? After the people of Nineveh repented and showed them mercy, si Jonah hindi siya nagsaya. Hindi siya nag-celebrate. Instead, he became angry. Nagalit siya. Imbis na matuwa siya na magbabago ang lungsod, nagtampo siya kay Lord. Lord, bakit? Bakit mo pinatawad yan? Kaaway namin yan. Alam mo ba yung ginawa niya sa amin? Alam mo ba kung ano yung ginawa niya sa Israel, Lord? Di ba nakita mo yon? Pinahirapan kami, ganito ang ginawa sa amin. Bakit mo sila papatawarin? Sa puso ni Jonah, hindi karapat-dapat ang mga taga-Nineveh sa kapatawaran ng Diyos. Alam niyo po, nakakalungkot na reality. Minsan selective tayo sa habag ng Diyos. Alam mo yun, namimili ka, ito lang dapat ang patawarin ni Lord. Ito, tsaka yun. Yung isa, wag yun. Napaka-selective natin. Sino magiging honest dito? At makaka-relate tayo kay Jonah na madalas ang gusto lang natin sa ilapit sa Panginoong Diyos yung mga mahal natin. Ang gusto mo lang ilapit kay Lord yung mga mababait, yung mga kaibigan mo, o yung mga madaling mahalin. Pero yung nakasakit sa atin, no. Yan yung nanira sa akin. Yan yung nangutang sa akin na hindi nagbayad. No. Yung may mga masasamang reputasyon ay hindi dapat yan patawarin ni Lord. Hayaan nyo yung mga yan. Choice nila yan. Buhay nila yan. Pagdudusahan din nila yung mga kasalanan ginawa nila. At alam nyo po, isa to sa nararamdaman ng bansang Pilipinas ngayon. Ang bansang Pilipinas ay punong-puno ng galit. Why? Hindi deserve ng mga crocodile na yun. Yung mga nagnakaw ng mga ganito, ganyan. Nagalit din po ba kayo? Aminado tayo. Na kapag nakikita mo, diba, hindi ko alam kung isa rin po kayo sa nag-angry react pag nakikita nyo yung mukha, naghaha-react, kasi nga talagang nanggigigil ko, talaga naman kayo ang dahilan. Kayo. Tingin po kayo.
Sa mata ng Diyos, walang hindi karapat-dapat abutin ng pag-ibig niya. Kahit gaano pa kalaking kasalanan, kahit buong pera pa ng Pilipinas ang nakuha niya, mararanasan niya ang grasya ng Diyos. Alam niyo po ba, ang Greek word na ginamit sa pag-ibig or love dito is agape. Meaning unconditional love. Ibig sabihin nito, hindi nakabase sa kung mabait ba or deserving ba yung tao, kundi sa kabutihan ng Diyos mismo. Kasi po wala pong pinipili ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Lahat tayo mahal ng Diyos. Lahat tayo pwedeng makaranas ng pag-ibig, ng awan, ng habag ng Diyos. Kaya tingnan niyo sabi sa Romans 5 verse 8, but God demonstrates His own love, that's agape, for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Kung si Jesus nga, namatay para sa atin, kahit makasalanan pa tayo, so sino tayo para piliin lang kung sino ang dapat mahalin at kaawaan? Sino ka? Perfect ka? Hindi ka nagkakamali? Imagine mo to ha, may isang tao sa church na dating drug addict, mamamatay tao, umaten sa church, babaero to, tapos binago ni Lord, nakakilala siya sa Panginoon, minsan sa totoo lang nagiging judgmental. Nagbago na ba to? Parang may bahid pa. Parang may natira. Nakakatakot, huwag ka masyadong lumapit dyan. Church, kung paano siya minahal at binago ni Lord, ganun din tayo minahal at binago. Lahat tayo pantay-pantay na nangangailangan ng biyaya. Wala po wala ditong ikaw deserve mo lang, ikaw lang ang may karapatang makaranas ng grasya. Hindi po. Kaya nga grasya kasi hindi mo deserve. Pero nararanasan mo. And yes, kung si Jonah binigyan ng second chance, bakit siya nagdamot sa iba? Humingi siya ng tawad dun sa isda. Nung nasa loob siya ng isda, pinatawad siya ni Lord. Pero bakit siya? Nung humingi ng tawad ang Ninive, hindi niya matanggap. The same question sa atin. Bakit tayo minsan madamot sa awa kung tayo mismo ay pinatawad at inabot ni Lord? Bakit hirap na hirap nating patawarin yung mga tao na kagawa ng mali sa atin? Bakit hirap na hirap kang kalimutan yung ginawa ng taong ito sa iyo, yung pinagkatiwalaan mo? And look at this. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Hindi lang para sa mga mababait, hindi lang sa mga kaibigan mo, kundi pati sa mga tao na feeling mo hindi karapat-dapat. Church, let's not let pride or bitterness block you from showing mercy. Ang lagi po nating prayer, Lord, gawin mo po akong daluyan ng iyong presensya. Lord, gawin mo po akong extension ng iyong pag-ibig. At kapag sinabing extension ng pag-ibig, mamahalin mo yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Papatawarin mo yung mga taong hindi ka kapatapatawad. And as I end, remember this. You're not the gatekeeper of God's love. You're a messenger of it. Hindi mo babantayan ang pag-ibig ng Diyos. Ipapasa mo ito. Ibibigay mo to. I-share mo to sa tao. Are you here? So kung may isang bagay tayong dapat makuha sa kwento ni Jonah, ito po ay walang sino man ang sobrang sama para maabot ang Diyos. O maabot ang awa ng Diyos. At wala ring sobrang banal para kontrolin ang kanyang grasya. Si Jonah po ay isang propeta, pero tumakbo siya. Ang Ninive po makasalanan, ngunit nagsisi. And yes, si Lord, siya ay matyaga, mahabagin, puno ng grasya para sa bawat kaluluwa. So maaari po, church, parang katulad ka ni Jonah. Na alin? Tumatakbo sa tawag ng Diyos. Pwedeng takot ka. Ayoko, natatakot akong sumunod. Galit ka, bakit ako? Lagi na lang ako, Lord. Pwede namang si pastor, si coach ang ituro mo. Bakit mo pinapagawa sa akin to? Pwedeng punong-puno ka ng pride ngayon.
O baka naman pakiramdam mo, isa kang taga Ninive. Makasalanan, malayo sa Diyos, at hindi karapat-dapat. Pero here's the good news. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lang para sa ilan. Ito po ay para sa lahat. Nandito ka man sa loob ng church, yes, mararanasan mo ang grasya. And even yung mga taong nasa labas ng simbahan, mararanasan din nila ang grasya ng Diyos. Para po ito sa lahat. Wala sa atin ang exempted sa pangangailangan ng grasya. Lahat tayo kailangan nito. Kahit kami mga pastor, mga leaders, mentors, kahit nga propeta, even mga rebelding tao, mga makasalanan, or even mga sugatang puso. We all need the grace of God. Church, you need the grace of God. Kung ikaw man ay tumatakbo, tumigil ka na. Huminto ka. Humarap sa Diyos. Pwedeng tumatakbo ka kasi nahihiya. Pero gusto ko malaman mo, hindi siya galit sa'yo. Lalong hindi totoo na hindi ka niya mahal. Kasi nga hinahabol ka niya. Dahil gusto ka niyang ibalik. Hindi ka niya hinahabol para paluin na tulad ng naranasan mo nung bata ka pa. Hinahabol ka niya kasi mahal ka niya at gusto ka niyang ibalik sa kanyang presensya. Ganyan kanya kamahal. Kung ikaw ay nasa pinakamababang point ng buhay mo, manalangin ka. Lord, ang dilim-dilim. Hindi ko alam kung may patutunguhan pa ang buhay ko. Parang wala nang next step kasi wala akong makita. This is the time for you to pray. Pray to God. Kasi tulad ni Jonah sa loob ng isda, doon din mismo sa kailaliman, kakakatagpuin ng Panginoong Diyos. Doon kanya sasaluhin. Doon kanya imimit. Doon kanya yayakapin. Doon kanya i-restore. So kung ikaw ay tinatawag ng Diyos na sumunod sa Kanya, sumunod ka na. Kasi may purpose ang Diyos sa pagsunod mo. Maaaring sa isang tao, sa isang pamilya, sa campus o sa workplace, o kahit sa lugar man yan, sana sumunod ka na. At kung sa tingin mo, ikaw din yung taong nagdadamot ng habag, hirap kang magpatawad, hirap kang magbigay ng awa sa ibang tao, gusto kong ipaalala sa inyo, nakatanggap ka ng biyaya sa Panginoon, nakatanggap ka ng pagpapatawad sa Panginoon, sana ibahagi mo rin sa iba. Sa oras na to,